Hay, sabi nila parehong anak sila ng Lin Mansion, bakit ang isa ay itinuturing na bituin at lubos na pinapaboran, habang ang isa naman ay, hay, napakakaawa. Ang mga ganyang usapan, huwag na huwag mong sasabihin sa harap at nasira pa ang kanyang mukha. Bakit parang nakakatakot ang lugar na ito? Ilibing na natin ito at umalis na tayo agad. Bilis, 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 bilis! Alis na tayo. Bilis, bilis! Naging masunurin akong anak sa aking ina. Naging tagatugtog sa likod ng aking kapatid. Ibinigay ko ang lahat. Pero bakit ako hahantong sa ganitong kaparusahan? Hindi ko matanggap. Ito? Ina, Ina. Yawer, mayroon akong malaking magandang balita na sasabihin sa iyo. Nabalitaan ng ikasiyam na prinsipe na ang iyong galing sa pagtugtog ay kilala sa buong lungsod, kaya inanyayahan kanyang tumugtog sa kanyang mansyon ngayong araw. ina, totoo po ba iyan? Siyempre, nabalitaan kong ang ikasiyam na prinsipe, noong bata pa siya ay napunta sa piling ng mga ordinaryong tao, kaya mahal na mahal siya ng hari, at sa lahat ng mga prinsipe, siya ang pinakamatalino at pinakamahusay. Sabi-sabi ng mga tao na siya ang magiging susunod na tagapagmana ng trono. Ang ating si Yawer ay magiging asawa na ng susunod na hari. Pero, ang gusto niya ay ang husay ko sa pagtugtog. Pero ang mga tinutugtog ko ay hindi naman talaga galing sa akin. Hindi? Sa'yo galing iyon. Ikaw ang pinakamagaling na musikero sa bansa ng Lee. Siya ay tagatugtog mo lang. Suweran, may sira ang iyong mukha. Kahit gaano ka pa kagaling tumugtog ay wala ring silbi, gamitin mo na lang ang mga kamay mo para makatulong sa magandang kapalaran ng iyong kapatid. Kung ang iyong kapatid ay magiging asawa ng tagapagmana, ako bilang ina mo ay siguradong hindi ka pababayaan. Mabait na bata. Bilis, pangit na nilalang. Siya nga iyon. Napakagandang pakinggan. Siyempre naman, sa hinaharap ako ang magiging pinakamagaling na musikero sa bansa ng linang instrumentong chin. Pero kailangan ko nang bumalik bukas, kaya hindi ko na uli maririnig ang pagtugtog mo. Balita ko ang mga tunay kong magulang ay mga dakilang opisyal. Kapag bumalik ako at naging isang amo, sa oras na nasa tamang edad na tayo, papakasalan kita. Brother Wuhui, kapag malaki na tayong dalawa, makikilala mo pa kaya ako? Siyempre naman, tugtugin mo lang ang musikang ito sa oras na iyon. Kapag narinig ko ang himig na ito, makikilala na kita agad. Ito ang aking liyabe. Sa'yo na ito. Sa liyabing ito at sa musikang iyan, hinding-hindi ako magkakamali. Sige, sumumpa tayo? Pangako. Pangako. Brother Wuhui.
Darating na si Ikasyam na prinsipe. Bakit hindi ka pa pumasok doon? Xiao. Kahit habang buhay pa akong maging tagatugtog mo sa anino, wag lang sa pagkakataong ito. Ikaw, Miss Lin, Ina, Ikasyam na prinsipe. tumayo kayo. Maaari ko bang itanong, binibining ina, noong 10 taon ang nakalipas, na malagi ka ba sa baryo ng Lee? Ang musikang ito, hindi ba't matagal mo na itong natutunan? Sa baryo ng Lee, ibig bang sabihin kilala ng pangit na babaeng iyon ang mahal na si Ikasyam na prinsipe? Totoo po, ako at ang aking ina ay nanirahan sa baryo ng Lee sa loob ng kaunting panahon at doon ay may nakilala akong isang batang lalaki. Ikaw nga talaga. Ako ang batang iyon. Naitago mo ba ang liyabing ibinigay ko sa iyo? Liabe? Siyempre naman, laging dala-dala. Ngunit nakalimutan ko lang itong dalhin ngayong araw. Huwag kang mag-alala. Matapos ang maraming taon, sa wakas ay nahanap na rin kita. Anong ingay iyon? Mahal na prinsipe, biglang sumakit ng matindi ang ulo ko. Jingan, mahal na prinsipe. Tawagin ang doktor ng palasyo at maghintay sa silangang silid. Masusunod po. Lapastangan, naglakas loob kang sirain ang magandang pagkakataon ni Yawer. Tignan natin kung hindi kita parusahan ng husto. Ina, si Jiang Wuhui ang pinakaimportante sa buhay ko. Ang hiling ko lang ay ang makilala niya ako. Bukod doon, kahit anong ipagawa niyo sa akin para sa inyo at sa aking kapatid ay gagawin ko. Naglakas loob kang makipag-agawan kay Xiao para kay Ikasyam na prinsipe? Hindi ka nararapat sa kaniya? Ikulong siya rito, kahit isang patak ng tubig o isang butil ng kanin, ay huwag ninyong bibigyan. Masusunod po. Ngayong araw, namasyal kami ni Ikasyam na prinsipe sa lawa gamit ang bangka at uminom kami ng alak na hinaluan ng osmantos. Sinabi ko lang na masarap ang lasa nito, pero agad niyang binili ang buong tindahan para ibigay sa akin bilang regalo. Kung sa bagay, dapat siguro kitang dinalhan ng isang bote. Dahil 3 araw ka nang hindi nakakainom ng tubig, ang nakakaawa mo naman. Hindi mo ako mapapaniwala sa pagpapanggap mo. Malalaman din ni Jiang Wuhui ang katotohanan. Katotohanan? Ang katotohanan ay papakasalan ko si Ikasyam na prinsipe at ako ang magiging asawa ng prinsipe hanggang sa maging reyna ng bansa ng Lee. Ate, huwag kang masyadong mainggit sa akin. Dahil sa pangit mong yan, hindi para sa iyo ang ganitong kayamanan. Magsalita ka. Ang jade na ibinigay sa iyo ni Ikasyam na prinsipe, nasaan na iyon ngayon? Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo. Talaga? Iniisip mo ba na kapag hindi ka nagsalita, ay hindi ko na ito mahahanap? Anong gagawin mo? Siyempre ay, tatapusin na kita. Kapag wala ka na, hindi na malalaman ni Ikasyam na prinsipe kailanman na ako ay isang mapagpanggap. Ako ay sarili mong ate. Ate, sa tingin mo ba ay bagay ang salitang iyan sa isang pangit na gaya mo? Xiao, anong ginagawa mo? Inay, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Kapag tinapos mo siya,
Sino na ang magiging kapalit mo sa pagtugtog? Inay, ano po ang ibig niyong sabihin? Inay, may masama ng balak ang pangit na ito. Hindi na siya mapagkakatiwalaan. Kung hahayaan pa natin siya na maging kapalit ko sa pagtugtog, mabubuking din tayo balang araw. Ang kapalit sa pagtugtog ay madaling hanapin, pero si Jiang Wuhui ay hindi dapat natin pakawalan. Kaysa magsisi tayo sa huli, mabuti pang tapusin mo na siya. Ina. 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 Ayusin niyo itong mabuti at ilibing sa liblib na bundok sa labas ng bayan. Talagang nakakabuwisit. Bakit? Dahil ba maganda si Lin Xiao? Kaya sa kanya na lahat ng pinakamaganda sa mundo? At dahil ba nasira ang mukha ko? Ay kailangan ko na lang magparaya para sa lahat ng mayroon siya? Gayong ginawa ko lang naman ito para sa kanya, kaya ako naging ganito. Yawer, bilis! Bumaba ka na dyan. Dahan-dahan. Munting prinsesa ko. Huwag ka nang umakyat. Yawer, bumaba ka na riyan. Kapatid? Maayos ka lang ba? Yawer, sabihin mo sa nanay, taan ang masakit sa iyo. Master, maaari po ba na huwag na tayong dumaan sa dilim? Baka makakita tayo ng multo. Disipulo ko, sinasabi ko sa'yo, wala talagang mga multo sa mundong ito. Ay, Hehe, huwag kang matakot. Tara na. multo! May multo! Master, totoo nga pong may multo. Paano ito magiging multo? Maliwanag namang tao ito. Bakit kamukha niya si Miao Yi? Tay? Luor? Pagkaalis ko, gagawa ako ng paraan para makasama pa rin kayo. Sister Miaoye! Anak, Sister Miaoye! Mia Oye. Anak ko. Masarap ba? Bakit pagkatapos kong makilala si Xiao, parang naging ibang tao na siya kaysa noong bata pa kami? Sina ikasyam na prinsipe at Miss Lin ay talagang nagmamahalan. Kaarawan ni Miss Lin na yung araw, kaya isinama siya ni ikasyam na prinsipe para mamasyal. Nakakaingit talaga sila. Nabalitaan ko na si ikasyam na prinsipe ay noong nawala sa bayan, doon niya nakilala si Miss Lin. Si Miss Lin ay minsan pang pinatugtog si ikasyam na prinsipe gamit ang isang dahon. Pagkalipas ng maraming taon, dahil sa musikang iyon, ay muli niya itong nakilala. Grabe, hindi ba't parang nasa mga libro lang ang ganitong kwento ng pag-ibig? Tama ka riyan. Teka, makalipas ang 3 araw, maglulunsad ang Miaoyan Pavilion ng isang kompetisyon sa musika. Darating doon sina Miss Lin at ikasyam na prinsipe at dadalo rin sila. Pwede tayong pumunta para makiusyoso. Simula noong pumasok si Miss Lin sa mansyon ng prinsipe, ay matagal na ring hindi naglalabas ng mga baguhan ang Miaoyan Pavilion.
Anong problema? Wala. Siguradong namamalikmata lang ako. Ang masamang babaeng iyon ay matagal nang nabaon sa lupa at wala na. Ate Shweran, nakita mo ba ang iyong kaaway? Nakita ko siya. 3 buwan na ang nakalipas nang iligtas niyo ako at ginamot ang mga pilat sa aking mukha. Ang Lin Xueran ay wala na. Ako na si Jiang Miaoyi ngayon. Luer, bawal na magkamali sa pagtawag sa akin simula ngayon. Tatay, pagkatapos ng 3 araw, sa kompetisyon sa pagtugtog ng Miaoyin Pavilion, gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo. Aba, huwag kang mag-alala. Ang maliit na bagay na ito ay kayang-kaya ni tatay. Nararapat ba ang mga taong ito na sumali sa kompetisyon? Bumagsak na talaga ang Miaoyin Pavilion simula nang umalis ako. Ang Jiang Wuhui na ito, maging ang tao, ay nagagawa pang ipagkamali. Sa tingin ko, ang mga mata niya ay wala na ring silbi. Anak, parurusahan ko ang kanyang mga mata para makaganti tayo sa kanya. Ay, huwag po. Tatay, huwag po. Yan si ate, bakit kailangan mong magkagusto sa taong bulag sa katotohanan? Paglaki ni Luo, pakakasalan ka ni Luo, siguradong mas itatrato ka niya ng mabuti kaysa sa kanya. Sige. Sa inyong lahat. Magkakaroon muna tayo ng pahinga. Sa loob ng ilang sandali. Tawagin natin ang orihinal na musikero ng Miaoyin Pavilion na si Miss Lin para maghandog ng isang kanta. Lin Xiao, ang inihanda kong palabas na sadyang para sa iyo ay nagsisimula na. Hindi ko akalaing maririnig ko pang tumugtog ng lira si Miss Lin. Talagang hindi na sayang ang pagpunta ko rito. Oo nga, 3 buwan nang hindi nagpapakita si Miss Lin. Kapag naging crown princess na siya, siguradong tayo ay mahihirapan na ulit marinig ang kanyang napakagandang tinig. Anong nangyayari? Walang nagsabi sa akin bago ako pumunta rito na kailangan kong umakyat sa entablado. Isa pa, wala na si Lin Xueran at hindi pa ako nakakahanap ng kapalit na marunong tumugtog. Ano ang itutugtog ko? Xiao, mula noong nagkakilala tayong muli, hindi ka na kailanman tumugtog ng lira. Bakit hindi ka tumugtog ng isa ngayong maganda ang pagkakataon? Gusto ko ring makarinig. Brother Wuhui, sa tingin ko sa susunod na lang tayo. Huwag kang matakot, sasamahan kita. Xiao? Bakit ka nanginginig? Hindi. Ayos yan, dali, tumugtog ka na. Kapag hindi ka nakatugtog, sisirain ko ang lugar na ito. Mabait na bata. Bakit hindi pa siya tumutugtog? Dahil kaya ito sa 3 buwang hindi niya pagtugtog, mayroon bang kakaibang nangyayari? Hindi lang ako sanay na tumugtog sa harap ng napakaraming tao. Alam naming mayroon kayong ganyang kaugalian, dalaga, kaya naman naghanda kami ng tabing na sutla. Ipasok na yan. Miss Lin, handa na po. Miss Lin, tuloy po kayo. Handa na ang kurtina. Bakit hindi pa rin nagsisimulang tumugtog? Ako, sumasakit ang mga kamay ko ngayon.
Hoy, madali lang iyan. Si banal na Dr. Jiang iyan. Bakit naririto si banal na Dr. Jiang? Hindi kaya. Narito rin siya para pakinggan ang pagtugtog ni Miss Lin. Kahit pala si banal na Dr. Jiang ay nahuhumaling sa musika ni Miss Lin, mukhang ang pagiging pinakamahusay na musikero ng bansa ng Lee ay tunay ngang totoo gaya ng sabi ng lahat. Miss Lin, matagal na akong nanggagamot. Ang sugat na iyan sa kamay mo ay ako na ang bahala. Maraming salamat po, banal na Dr. Jiang. Kanina habang papunta ako rito, upang iligtas ang isang bata na muntik ng masagasaan ng karwahe, ay malas akong nasugatan sa kamay. Sa tingin ko ay hindi ako makakatugtog ngayong araw. Napakaganda na nga, napakabait pa ni Miss Lin. Tama ka. Tama ka. Napakagaling talagang umarte nitong puting bulaklak. Buti na lang at nakita na ito ng anak ko. Miss Lin, ang magaganda mong mga kamay ay malubha ang pagkakasugat. Pero huwag kang mag-alala, mayroon akong espesyal na gamot dito. Sinisiguro ko na gagaling agad iyan. Matagal ko nang nabalitaan na napakahusay na manggagamot ni banal na Dr. Jiang at ngayong nakita ko na ay tunay ngang kamangha-mangha ang kanyang galing. Miss Lin, tumugtog ka na. Ang instrumentong ito ay masyadong luma. Luoruy Zither lang ang tinutugtog ko. Pero ang Luoruy Zither ay bihirang makita. At ang Miaoyin Pavilion ay wala na ngayon. Sinong nagsabing wala? Napakaganda naman ng babaeng ito. Parang isang diyosa na bumaba mula sa langit. Bakit parang mayroon siyang pamilyar na pakiramdam? Lin Xueran? Hindi. Wala na si Lin Xueran noon pa. Mula sa gilid lang ito, medyo hawig lang siya. Miss Lin, nandito na si Luoruy. Ang mga kwerdas nito. Huwag po kayong mag-alala, Miss Lin, na itama na ang tono ng mga kwerdas. Maaari na po kayong tumugtog, Binibini. Kung ganoon, maraming salamat sa iyo. Maliit na bagay lang ito. Hindi na dapat pasalamatan. Siguradong nandito ang lahat para makinig sa pagtugtog ni Miss Lin. Miss Lin, siguro naman ay hindi niyo hahayaang umuwi ng bigo ang lahat, di ba? Maaari na ba tayong magsimula? Oo nga, pwede na bang magsimula? Napakabuti. Nandito na rin ang Luoruy Zither. Maririnig na naman natin si Miss Lin na tumugtog. Balitang balita na ang galing ng kanyang mga kamay, itinituring siyang kayamanan ng ating bansa. Kung hindi siya tutugtog, anong saysay pa ng kompetisyong ito? Miss Lin, simulan mo na. Oo nga, Miss Lin. Bilis na po. Huwag niyo na kaming paghintayin. Bilisan nyo dali. Bilis, bilisan nyo na. Pinalitan na ang kapa, pero bakit hindi pa rin tumutugtog? Bakit parang naging ibang tao si Xiao? Ako. Ang totoo, ang pakiramdam ko ngayong araw ay talagang hindi mabuti. Dahil hindi mabuti ang pakiramdam ni Miss Lin, ako na lang po ang tutugtog para sa kanya. Hemp, sino ka ba? Gusto mo pang pumalit kay Miss Lin sa pagtugtog? Napakayabang mo. Oo nga naman. Pati ba ang isang maliit na alitaptap ay gustong makipagpaligsahan sa buwan? Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong pagtatawanan ka lang ng lahat. Tama. Dahil nagpresenta na ang babaeng ito, hayaan na lang natin siyang tumugtog ng isa. Kahit alam kong hindi niya ako mapapantayan, para na lang din sa bagong karanasan. Salamat sa iyo. Ang tutugtugin ko ngayong araw ay ang kanta mismo na isinulat mo, ang naglalablaba na liwanag. Gusto naming si Miss Lin ang tumugtog. Ano bang akala niya sa sarili niya? Gusto niya talagang palitan si Miss Lin? Alam kong hindi ko mapapalitan si Miss Lin. Pero kung sakaling magawa ko na higitan ka ng kahit kaunti, maaari bang humiling sa iyo ng isang bagay? Anong narinig ko? Sinasabi mo talagang tatalunin mo si Miss Lin? Binibini, handa ka bang tanggapin ang hamon? Napakayabang mo. Anong gusto mong makuha mula sa akin?
Gusto ko ay ang jade na suot mo, ano sa tingin mo? Ano? Naman kaya ang palawit na ito sa suot mo? Takot ka na ba? Isang malaking biro. Bakit naman ako matatakot? Ako ang numero 1 musikero ng bansang Lee. Hinding-hindi hihigit ang galing mo sa akin. Ibig sabihin ay pumapayag ka na. Wala rin naman siyang pag-asang manalo. Sige, pumapayag ako. Dahil marami tayong saksi rito, inaasahan ko na hindi ka nababawi. Sino ka ba sa akala mo? Gusto ng young master na ito na makinig sa tugtog ng pinakamahusay na musikero ng Lee. Totoo iyan. Sino ang may gustong makinig sa tugtog mo? Nagkukunwari ka lang. Masyado kang mayabang. Bumaba ka na diyan. Bumaba ka na. Bumaba ka na. Bumaba ka na. Bumaba ka na. Saan bang galing ang babaeng ito mula sa bukid? Iniisip mo ba na dahil may kaunting ganda ka, ay pwede mo na akong hamunin? Kahit gaano pa kaganda ang tugtog mo, hindi mo mapapantayan ang pangit na si Lin Xueran sa husay niya sa tugtog? Hindi ka pa ba aalis? Ang tunog ng sitara ay katulad sa pagtugtog ni Miss Lin. Higit pa ito sa pagkakahawig. Eksaktong kapareho talaga. Kung hindi lang si Miss Lin ang nakaupo sa entablado, iisipin kong siya mismo ang tumutugtog niyan. Sino ba ang babaeng iyan na napakahusay sa sining ng sitara? Bakit nanatili siyang hindi kilala? Nakikita mo ba? Siya ang aking anak. Siya ang aking kapatid. Ah, kaya pala siya ang anak ni banal na Dr. Jiang. Napakaingay. Paano ako makakapagsulat nito? Inay, sa tingin ko ay sinasadya niya iyan. Yawer, magpakabait ka. Sa pagtitipon ng sitara, tumugtog ka lang naman para kay Yawer. Parang pakiramdam mo ay napakataas mo na at naglakas loob ka pang istorbohin si Yawer sa pag-iensayo ng pagsulat. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang halaga. Inay, hindi ko na po uulitin, Inay. Inay, patawad po. Hindi ko na po uulitin. Ano ang gagawin mo? Siyempre ay, tatapusin kita. Kapag wala ka na, hinding-hindi malalaman ni Ika Siyam na prinsipe na isa lamang akong impostor. Ayusin mo ang pagligpit sa kanya. Iwanan siya sa masukal na bundok sa labas ng lungsod. Kahit na eksaktong kapareho ito, hindi niya pa rin malalagpasan ang kakayahan ni Miss Lin. Teka, mali. Ang huling bahagi nito ay hindi gaya ng dati. Nagawa niya. Talagang binago niya ang piyesa ng sitara.
napakagandang pakinggan. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Sumasagot po sa inyo, mahal na prinsipe. Ako po ang simpleng mamamayang si Jiang Miaoyi. Si Jiang Miaoyi? Huwag niyo pong titigan ng ganyan ang ate ko. Anak ka pala ng tinitingalang pamilya ni banal na Dr. Jiang. Bakit ko naisip na siya ay... Galing siya sa isang kilalang pamilya? Walang hiya ka. Masamang babae. Xiao, maayos ka lang ba? Brother Wuhui, sobrang sakit po ng ulo ko. Jingan, tumawag kayo ng doktor. Miss Jiang, mayroon sana akong itatanong. Noong tinutugtog niyo ang musikang iyon kanina, ano po ang iniisip niyo? Bakit parang punong-puno ito ng pighati? Mayroon po akong naaalala. Sobrang pangungulila sa kaniya. Pero hanggang ngayon ay hindi ko siya mahanap. Ito ang unang bahagi. Ngunit sa ikalawang bahagi ay biglang tumaas ang damdamin, mula sa kawalan ng pag-asa, ay muling nabuhay, tulad ng isang phoenix na bumangon mula sa abo. Tunay na kamangha-mangha. Kayo po ba mismo ang nagpatuloy sa komposisyon ng musikang ito? Opo. Isinama ko lamang po ang aking mga naranasan sa daloy ng himig na ito. Brother Wuhu, maayos lang ako. Huwag na po kayong mag-alala. Mahal na prinsipe, walang dapat ipag-alala sa kalusugan ni Miss Lin. Ito ay dahil lamang sa panghihina ng katawan na nagdulot ng pagkahilo. Magre-reseta lamang po ako ng gamot para lumakas siya. Miss Jiang, nagkakaisa ang iyong kaluluwa sa iyong musika? Nabot mo na ang antas ng perpeksyon? Hangad namin ang iyong kagalingan. Tama kayo. Ang tugtugin ng naglalablaban na liwanag ay mas naging maganda pa kaysa sa orihinal. Napakahusay, napakahusay. Tunay na nakakamangha ang talento ng kabataang ito. Hindi lang mahusay si Miss Jiang sa musika, napakaganda pa niya. At ang pinaka-importante, napakabait pa niya sa mga tao. Tama ka. Dati kapag nakikinig kami kay Miss Lin, lagi siyang nakatago sa likod ng kurtina, pakiramdam namin ay malayo ang loob niya. Iba, si Miss Jiang, ang paraan niya ng pagtugtog ay kitang-kita namin. Napakasaya panoorin. Bruha ka. Paano mo nagawang lamangan ako? Ako ang numero 1 musikero ng bansa ng Lee. Ano ang hatol ninyo? Naniniwala akong mas mahusay si Miss Jiang. Tama po. Nagkakaisa kaming lahat na si Jiang Miaoyi ang sa kompetisyong ito ay siyang karapat-dapat na tanghaling panalo. Talagang deserve ni Miss Jiang ang tagumpay. Hindi lang siya musikero. Sa tingin ko, ang titulong pinakamagandang babae ay dapat mapunta rin kay Miss Jiang. Totoo yan? Tama kayo. Miss Lin, ako ang nanalo. Ang alahas, hindi ba dapat ay ibigay mo na iyan sa akin? Miss Jiang, paumanhin dahil hindi ko maibibigay. Sa iyo ang Jade Pendant. Oh. Pag-aari ito ng ikasiyam na prinsipe. Dahil ganoon, pakiusap po mahal na prinsipe ay ingatan niyo itong mabuti. Huwag niyo nang hahayaang ang ganito kahalagang bagay ay mapunta pa sa kamay ng iba. Brother Wuhu, ang Jade Pendant na ito. Dahil nagawa mo itong gamitin sa pusta, malamang ay hindi rin ito sapat na mahalaga para sa iyo. Kaya rito na lang ito sa akin. Ang magwawagi sa paligsahan ng pagtugtog ng kudyapi ay makakatanggap mula sa ikasiyam na prinsipe ng isang liufang kudyapi. Mahal na prinsipe, tuloy po kayo.
Magaling. Husay. Ayos. Napakahusay. Ang galing. Isang malaking karangalan sa buhay ko na marinig ang pagtugtog ni Miss Jiang. Sana ay sa mga susunod na araw ay laging pumunta rito ang binibini sa Miao Yinfang upang kami ay turuan. Inaasahan din namin ang madalas na pagbisita ni Miss Lin. Madalas na pagbisita po? Itong si Miss Lin nga ay panay ang dahilan ng pagtugtugin namin. Paano pa siya makakapagturo sa Miao Yinfang? Lin Xiao, ang pakiramdam na hiyain ng lahat. Masakit, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang mga susunod mong araw ay magiging mas mahirap pa kaysa rito. Tay, Ano? may kailangan pa po akong asikasuhin, kaya mauna na kayong umuwi ni Luoer. Anak, malapit na magdilim ang langit. Kung mag-isa kang lalakad, nag-aalala si tatay sa'yo. Totoo po? Paano kung iyong Lin Xiao ay guluhin ka uli? Makinig ka. Hindi ako natatakot na dumating siya, mas natatakot ako kung hindi siya magpapakita. O sige, hihintayin ka na lang namin sa bahay. Tara na, alis na tayo. Miss Lin, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa ko? Akala ko ba napakatapang mo? Kanina, nagmalaki ka sa harap ng maraming tao at ipinahiya mo ako. Ang lakas talaga ng loob mo. Ngayon, paparusahan ko iyang mga kamay mo at sisirain ko ang mukha mo. Titingnan natin kung paano ka pa magmamalaki sa susunod. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang marumi mong iniisip. Pilit mong inaakit si Brother Wu Hui. Asa ka pa. Gusto mong landiin si Brother Wu Hui? Nananaginip ka ng gising. Miss Lin, sige, saktan mo ang kamay ko o sirain mo ang mukha ko. Pero payo ko sa iyong panatilihin mo muna ako sa loob ng 3 araw. Magagamit mo pa ako. Ikaw? Isang tagakuha ng mga gamot sa bundok at hampas lupa. Ano namang pakinabang ko sa'yo? Tama. Ang ating binibini ay sinta ng ika-9 na prinsipe at ang susunod na crown princess. Wala siyang hindi makukuha. Binibini, tingin ko ay sinasadya lang niyang magpatagal ng oras. Bakit mo pa siya pinapansin? Tapusin na natin ito ngayon din. Teka, ako? Maaari akong tumugtog ng kudyapi para sa'yo bilang proxy mo sa pagtugtog. Anong sabi mo? Noong kompetisyon ng Miaoyin Pavilion, napansin ko na wala man lang kalyo ang iyong hintuturo. Hindi ka talaga marunong tumugtog. Matapos ang 3 araw, kaarawan na ni Prinsesa. Siguradong isasama ka ng ika-9 na prinsipe sa piging. Dahil mahilig sa musika si Prinsesa. Ano po ang gagawin niyo kung sa gitna ng selebrasyon ay utusan kayong tumugtog sa harap ng marami? Sa pagkakataong iyon, Miss Lin, hindi na maaari. Nagamitin mo ang dahilang hindi mabuti ang pakiramdam. Ang mga nasa maharlikang pamilya ay hindi ganoon kadaling malinlang. Inaamin ko na may punto ka sa iyong sinasabi. Pero hindi ako naniniwalang tutulungan mo ako ng walang kapalit. Magtapat ka. Anong binabalak mong masama? Isa lamang akong ordinaryong tao. Naghahanap lang ng mapagsasandigan. Magiging makapangyarihan ang ika-9 na prinsipe balang araw. At ikaw po, ikaw ang magiging crown princess. Ang maging tagatugtog mo po ay di hamak na mas malaki ang kita kaysa sa maging musikero. Sa Miaoyin Pavilion. Talagang matalas ang isipan mo. Opo. Ngunit huwag mong isiping naniniwala ako sa mga kalokohan mo. Gayunpaman, tama ang sinabi mo. Sa kaarawan ni Prinsesa 3 araw mula ngayon, siguradong uutusan niya akong tumugtog. Galingan mo sa araw na iyon. At kapag naging maayos ang lahat, sisiguraduhin kong mamumuhay ka ng marangya. Pero kapag nagkamali ka kahit kaunti. Lin, Miss Lin, huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko po ng lubos. Huwag kang mag-alala, Lin Xiao. 3 araw mula ngayon, gagalingan ko talaga ang pagtugtog para tapusin ang iyong mga araw ng katanyagan.
Mahusay. 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 Sino ka ba talaga? Sagot ko po sa inyo, mahal na prinsipe. Ako po si Jiang Miaoyi. Mayroon po akong hinahanap na tao na labis ko pong iniibig, ngunit hindi ko po siya matagpuan. Mahal na prinsipe, nais po kayong makita ni Miss Lin dala ang kaniyang ginawang hibiscus cakes. Pauwiin mo na siya. Hindi niyo po siya kikitain? Hindi. Lalabas muna ako para magpahinga. Huwag niyo akong susundan. Masusunod po. Siya nga yun. Miss Jiang, Ano po? Paumanhin po, hindi ko alam na nandito si ikasyam na prinsipe. Aalis na po ako kaagad. sandali lang. May kailangan po ba si ikasyam na prinsipe? Ikaw? Ang iyong pagtugtog, kanino ka natuto? Bakit parang sa buong kabisera ay hindi ko man lang nabalitaan na mayroong musikong kasing husay mo? Sa inyo pong kaalaman. Mahal na prinsipe. Wala po akong naging guro. Tumutugtog lamang po ako gamit ang puso. Tinutugtog ang nasa isip at ang minamahal ko. Sariling estilo ko po ito. Dahil hindi pa po ako nakakapagtanghal sa harap ng marami, hindi po nakapagtataka na hindi ako kilala ng mahal na prinsipe. Napakagandang pakinggan ng tinutugtog mo. Kanino mo ba iyan natutunan? Sariling estilo ko po ito. Kapag tumutugtog ako, ang tinutugtog ko lang ay ang nasa isip at puso ko, doon lang ako nagiging tunay na malaya. Miss Jiang, ikaw. Miss Jiang, ikaw. Sister Miaoye, nakahuli na ako ng isda. Kailangan na nating bumalik. Ate, ano po ang napag-usapan nyo ng ikasiyam na prinsipe kanina? Napag-usapan lang namin ang mga bagay noong bata pa kami. Kung hindi lang siya sira-sira, sa mga oras na ito, dapat ay nagdududa na siya kay Lin Xiao. Tayo na. Mahal na prinsipe. Salamat at bumalik na po kayo, mahal na prinsipe. Ayaw po kasing umalis ni Binibining Lin. Pinipilit niyang maghintay sa inyo rito. Eksakto. May itatanong din ako sa iyo. Brother Wuhui, heto ang ginawa kong hibiscus pastry para sa inyo. Xiao? Bakit ka ba nag-aaral tumugtog ng kudyapi? Brother Wuhui, bakit niyo po biglang naitatanong yan? Nag-aaral ako ng kudyapi para syempre tumugtog para sa aking minamahal. Nag-aaral akong tumugtog para ito sa taong minamahal ko. Ganoon ba talaga palagi? Opo, ganoon po palagi. Brother Wuhui, bilis tikman mo ito. Para magawa ang hibiscus cake na ito, napaso at namula pa ang mga kamay ko. Gabi na. Mauna ka nang umuwi. Brother Wuhui. Jing-an. Mahal na hari. Magpadala ng maghahatid kay Miss Lin pauwi. Masusunod po. Kung ganoon, Brother Wuhui, mauuna na ako. Magpahinga ka na ng maaga. Mahal na hari. Paimbestigahan mo ito. Gusto kong malaman kung si Lin Xiao noon ay nakapunta ba talaga sa baryo ng Li.
Duda po ba kayong hindi siya, ang babaeng hinahanap nyo? Hindi pa ako sigurado. Mahal na hari, 3 araw na lang bago ang birthday banquet ni Prinsesa. Pumayag si Miss Lin na tumugtog para sa kanya. Sa krusyal na sandaling ito, tingin niyo po ba? Dapat muna nating ipagpaliban ang investigasyon? Hindi na kailangan. Mag-imbestiga na agad. Huwag mag-aksaya kahit 1 segundo. Masusunod po. Napakaganda talaga ni Yawer. Hindi nga mali na sabing, siya ang pinakamagandang babae sa buong kabisera. Ang pinakamalaking karangalan ko sa buhay na ito ay ikaw. Binibini, dinala na po namin ang tao. Bakit? Bakit ang lakas ng pagkakahawig nila? Ang hamak na babaeng si Lin Xueran? Ginang Lin. Medyo magkahawig lang sila sa profile. Isuot mo na iyan. Bilisan mo at sumunod ka na kay Binibini. Nay, kapag ang pinakamamahal mong anak ay nawalan ng dangal sa gitna ng marangyang piging ng hari at kinamuhian ng lahat ng tao, ituturing mo pa rin ba siyang karangalan mo? At itatangin na parang isang hiyas? Ako po ang inyong lingkod na si Lin Xiao. Hangad ko po ang inyong mabuting kalusugan at mahaba pang buhay, mahal na prinsesa. Naway maging masagana ang bansa ng Li at manatiling payapa ang ating bayan. Magaling! Hindi ka nga lang pala mahusay na musikero ng bansa ng Li. Maging ang hitsura at kilos mo ay kakikitaan ng dangal. Sabi-sabi po ng marami na si Miss Lin ay napakaganda at mabait, parang isang anghel na bumaba sa lupa. At ngayong nakita, totoo nga ang mga sabi-sabi. Ngunit hindi ko lang alam kung mapalad ba kaming makikinig sa tugtog ni Miss Lin ngayong araw? Oo nga. Paborito ko ang makinig sa kudyapi. Miss Lin, maaari mo ba akong tugtugan para sumaya ang ating pagtitipon? Isang malaking karangalan po para sa akin. Magaling. Sige, mahusay. Siguraduhin mong walang magiging pagkakamali dahil alam mo kung ano ang magiging kapalit nito. Opo, Miss Lin, dapat ka nang tumabi. Bitawan niyo ako. Sabi ng bitawan niyo ako. Mahal na Wang Ye, Bitawan niyo ako. malubha ang sakit ni Tai Xiang Huang at hinihintay na lamang ang huli niyang sandali kasama kayo, kaya huwag na po kayong magpumiglas. Hay naku! Anong pangalan mo? Ako si A. Hahanapin kita. Maghintay ka lang, siguradong hahanapin kita. Ako si Lin Xueran. Marami na akong napakinggang mga mahuhusay sa kapa, pero ang musika ni Miss Lin ay ang pinakamahusay sa lahat. Ano naman kung mahusay siyang tumugtog? Para lang din naman siyang si Lin Xueran na isang hangal at ang galing niya ay napakinabangan ko lang. Hindi ba si Binibining Jiang Miaoyi ito, yung kanta sa paligsahan, na siya ang gumawa ng bersyon? Bakit ito naririto? Siya ba iyon? Paano siyang naging siya? Bruha ka, hindi ko alam kung paano tugtugin ito.
Ano ba talaga ang balak mo? Wala po akong naging formal na guro. Ang pagtugtog ko ay galing lang sa puso, tinutugtog ko lang ang mahal ko at ang nasa isip ko. Ito ang sarili kong estilo. Dahil hindi pa ako nakatugtog sa harap ng marami noon, ay natural lang na hindi po ako kilala ng Wangye. Ang ganda ng himig. Pwede kayang... Ikaw ba talaga ang tumutugtog ng piano? Oo. Tulad ng nakikita mo, ako ito at hindi si Lin Xiao. Kung ganoon, ang taong nakilala ko noong bata pa ako. Ikaw din ba yon? Hindi. Hindi ganoon iyon. Kung hindi ganoon, ano pala ang nangyari? Siniraan ako ng masamang babaeng ito. Ang nangyari ngayong araw ay bitag niya. Huwag kang magpapadaya sa kaniya. Siniraan? Ano ang nangyayari rito? Ako ang tumugtog ng awit kanina. Si Lin Xiao na sinasabing pinakamagaling na musikero ng Liguo ay hindi naman talaga marunong tumugtog. Pakinggan niyo po ako, prinsesa. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kaya napabayaan ko ang aking pagtugtog dahil dito, pinatugtog ko muna siya para sa akin. Ngunit noong una, ang mga nakaraang kanta ay ako mismo ang tumugtog. Dahil sinabi ni Miss Lin na siya ang tumugtog ng lahat dati, bakit hindi siya tumugtog ngayon? Para mapatunayan kung totoo o hindi? Sino ka ba sa akala mo? Para utusan ako? Brother Wu Hui, may sugat ang kamay ko. Hindi ako makatugtog. Kailangang maniwala ka sa akin. Hindi ka makatugtog ngayon, ganun ba? Halika rito. Ipan mo ang flauta at patugtugin ang kanta noon. Bakit? Pati ba bibig mo ay may sugat din? Brother Wu Hui, maraming taon na ang nakalipas. Totoong hindi ko na maalala kung paano iyon tugtugin. Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko sa mga taong nanluloko sa akin. Brother Wu Hui, totoong hindi ako marunong magplano, pero ako talaga ang batang babaeng iyon. Tumira ako sa baryo ng Li ng ilang sandali, at binigyan mo pa ako ng isang jade pendant. Hindi maaaring peke ang mga ito. Hindi ito kasinungalingan. Mahal na hari, nagsisinungaling po siya. Mahal na hari, nakumpirma na po ng inyong lingkod na si Lin Xiao ay hindi kailanman nakapunta sa baryo ng Li. Mayroon siyang kapatid na ang pangalan ay Lin Xueran, na doon sa baryo ng Li lumaki, at nawala po ito 3 buwan na ang nakakaraan. At sakto namang si Lin Xiao, mula noon ay hindi na muling tumugtog ng kudyapi. Ang nakilala ko noong bata pa ako ay ang iyong kapatid na si Lin Xueran. Hindi po totoo yan. Hindi po yan totoo. Ako ang nakita mo noon. Ako yun. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako? Peke ang pagtugtog mo? Peke rin ang pagkatao mo? Gaano karaming kasinungalingan pa ang sasabihin mo? Brother Wu Hui, Huwag mo na akong tatawagin sa pangalang yan. Magsalita ka. Nasaan ang kapatid mong si Lin Xueran? Lin Xueran, Lin Xueran. Ang pangit at hangal na babaeng iyon, ano ba ang magugustuhan sa kanya? Gusto mo talagang malaman kung nasaan siya? Maari ko itong sabihin sa'yo.
Basta't pakasalan mo ako. Nasisiraan ka na ng bait. Mga tauhan, ilayo siya sa harapan ko. Hinding-hindi ka na makakaapak sa kabisera habang buhay. Sa anong karapatan? Anong karapatan mong gawin ito sa akin? Ang babaeng ito, kasalanan itong lahat ng masamang babaeng ito. Tapos ka na. Ikaw? May gana kang saktan ako? Bakit naman hindi? Ang isang tulad mong puro kasinungalingan na nanlilin lang ng lahat at hindi pa rin nagsisisi kahit nabunyag na. Ang isang taong gaya mo, lahat ng nandito, ay gustong saktan ka rin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lin Xiao, ang lahat ng nararanasan mo ngayon ay wala pa sa kalahati ng hirap na pinagdaanan ko. Maghintay ka lang, ang lahat ng utang mo ay mababayaran na rin sa lalong madaling panahon. Miss Jiang? Palagay ko ay dapat tayong mag-usap. Sino ka ba talaga? Sa talino mong iyan, mahal na prinsipe, sigurado akong matagal mo na itong nahulaan. Ako mismo, ang taong nakilala mo noon sa baryo ng Li. Ninanakaw ni Lin Xiao ang aking jade pendant. Pero ang hindi niya alam, noong makaalis ka noon, may inukit ako sa likod ng pendant na salitang Wu. Hindi ito basta nakikita, ngunit kapag nadumihan ito, doon lang ito lilitaw. Pero ang taong nakilala ko noon ay si Lin Xueran. Ako si Lin Xueran. 3 buwan na ang nakararaan. Siyempre ay, tatapusin kita. Kapag wala ka na, hinding-hindi na malalaman ni ika-9 na prinsipe, na isa lamang akong impostor. Miaoy, aking anak. Ganoon nga ang nangyari. Iniligtas ako ni banal na Dr. Jiang. Pinagaling niya ang mga sugat sa mukha ko at ibinigay sa akin ang pagkakakilanlan ng kanyang anak na si Jiang Miaoyi. Patawad at nahuli ako? Kaya dumaan ka sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangako ko noon, pakakasalan kita. Tungkol naman sa mag-inang si Pamilya Lin, paparusahan ko sila ng matindi. Ako mismo ang dapat maghiganti para sa sarili ko. Tungkol naman sa pangako, Brother Wuhui, ayokong pakasalan mo ako dahil lang sa isang pangako. Ang isang babae sa mundong ito ay hindi lang dapat nabubuhay para maging asawa ng kung sino. Mayroon din akong sariling mga pangarap na gustong gawin. Ayokong umasa na lang sa proteksyon ng iba. Dapat ay mayroon din akong sariling narating. Sa ganoong paraan, ay magiging karapat-dapat akong tumayo sa tabi mo. Sige, Xueran. Ngayon, ako naman ang maghihintay sa iyo. Gaano man ito katagal? Ipinag-utos ni ika-9 na prinsipe. Mula ngayon, wag ka nang tatapak pa sa loob ng kabisera. Layas! Binibini, bumangon ka. Lin Xiao, hindi ka naman talaga marunong tumugtog ng kudyapi.
Sayang at nanganib pa ang buhay ko. Pumunta pa ako sa bangin ng Northridge para lang pumanik ng bulaklak para sa iyo. Sinungaling. Ano ba ang nangyayaring ito? Isa siyang manloloko. Tama. At heto pa, ang aming naman ng hiyas. Ikaw, ibalik mo iyon sa akin. Pati na ang aking kudyapi. Inubos ko ang lahat para sa babaeng katulad mo. Kinasta ko ang lahat ng aking kayamanan para makabili niyan. Talagang nabulag ako sa iyo. Aha, ibalik mo ang hiyas ko. Ibalik mo ang aking kudyapi. Ibalik mo na lahat. Manloloko. Hindi talaga siya marunong tumugtog. Ang babaeng ito ay isang impostor. Ang mga bagay na naibigay na, bakit kailangang bawiin pa? At saka, kailan ko ba sinabing ubusin niyo ang lahat ng pera niyo para sa akin? Kayo ang lumapit. Naakit kayo sa aking kagandahan. At ginawa niyo iyon ng kusa. Maraming magaganda sa kapital. Sino ka ba sa akala mo? Totoo yan. Kung alam lang namin na hindi ka pala marunong magpiano, tingin mo ba may papansin sa'yo? Batuhin siya. Pagbayarin yan. Batuhin niyo siya. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling. Sinungaling, isa kang manloloko. Ihagis yan. Napakalaking manloloko mo. Sinungaling, manloloko. Babaeng manloloko. Wala kang kahihiyan. Manloloko. Sinungaling, parusahan yan. Ay, dahan-dahan lang. Ate Miyaoyi, nabalitaan ko po na yung masamang babaeng nagngangalang Lin Xiao ay hinabol at pinagbabato sa kalsada ng mga bulok na itlog at gulay. Hinapi niya si ate kaya dapat lang sa kanya yan. Tama ang sinabi mo, Loer. Bagay lang sa kanya yan. Ito ang tinatawag na ganti ng tadhana. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Anak ko, napabait mo talagang bata. Kung ako lang sana ang nasa sitwasyon mo, bibigyan ko ng lason ang Lin Xiao na yan. Gagawin ko siyang miserable at puno ng dumi para hindi na rin siya makarinig at hindi na rin makakita. Pati yung dila niya, gagawin kong bulok. Tatay, wag muna kayong mag-alala. Ang usapin namin ni Lin Xiao ay hindi pa tapos. Mahal kong anak, ano naman ang susunod mong gagawin? Ang susunod? Siyempre, pupuntahan ko. Ang nanay ko na labis kong magmahal ng anak. Bakit ang init-init niya? Dahil ito sa mga walang hiyang iyon na nagpahamak sa iyo. Ang kaawa-awa kong yawer. Kahit na nasira na ang dangal ni Lin Xiao, ituturing mo pa rin ba siyang parang hiyas? Ang kaawa-awa kong yawer. Ikaw? Sino ka? Inay, hindi niyo na ba ako nakikilala? Ina, hindi mo na ba ako nakikilala? Oo. Ikaw nga. Narito ka para pagbayarin ako? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag mong sasaktan ang aking yawer. Ina, si Lin Xiao ay iyong anak? Bakit parang hindi mo ako anak? Siyempre hindi. Noong ipinanganak kita, ginusto ko na tapusin ang buhay mo noon pa lang.
Ginanglin, magkakaroon ka ng 2 anak na babae sa iyong buhay. Ang isa ay itinakda sa isang marangal na buhay, pero ang isa pa, Paano ang isa pa? ang isa pa ay isinilang na malas. Tiyak na magdadala siya ng maraming kaguluhan. Madam, irepa po ng konti, lumalabas na ang ulo. Hindi pa ba siya lumalabas? Malapit na, madam. Irepa po ng malakas. Sabi ni Celestial Master sa iyo na itinakda kang magsilang ng isang espesyal na anak. Malapit na po, madam. Dali, ayra pa. 3 araw at 3 gabi na akong naghihirap, pero hindi pa rin lumalabas. Nasaan ang sinasabing swerte dito? Isa itong sumpa. Nandito na. Madam, lumabas na siya. Nandito na siya. Naku, masama po ang balita, madam. Tinamaan ng kidlat ang kanlurang bakuran at nagkakasunog na po. Ikaw na bata ka? Isa kang ang malas. Dahil lang sa sinabi ng monghe, ay gaganito-ganituhin mo na ako? Nagutos ka pa na tapusin ako at ilibing ako sa masukal na bundok para mabulok doon ang mga buto ko. Tama. Ikaw na malas ka ay hindi na dapat nabubuhay. Kung hindi dahil sa hindi mo pananatili sa iyong lugar bilang kapalit sa plauta ni Yahweh, ay hindi hahantong sa ganitong sitwasyon ang aking Yahweh. Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo. Hanggang ngayon ba? Tingin mo pa rin ay kasalanan ko ang lahat? Siyempre, kasalanan mo. Kung alam ko lang nasisirain mo ang buhay ng aking Yahweh, dapat noon pa lang ay binali ko na ang 2 binti mo, nilason ang bibig mo, para wala ka ng ibang magawa kundi tumugtog na lang. Para naging masunurin ka sana at nagbigay daan sa aking Yahweh. Ikaw, huwag kang lalapit. Ikaw, ako na lang ang parusahan mo kung gusto mong maghiganti. Huwag mong sasaktan ang aking Yahweh. Tira na ang pangalan ni Lin Xiao, wala na siyang tsansang makasal sa pamilya ng hari. Sigurado ka pa ba hanggang ngayon na ako ang isinumpa at siya ang biniyayaan ng langit? Paano kung ang taong iniutos mong tapusin ay ang siyang dapat ikasal kay ika-9 na prinsipe at maging crown princess? Hindi. Hindi ito posible. Ikaw, napakapangit at napakaulol mo. Paano ka naging isang maharlika? Ang aking Yahweh ang dapat. Ang aking Yahweh ang tunay. Inay, ito na ang huling beses na tatawagin kitang inay. Dahil sa pinanganak at pinalaki mo ako, hindi kita parurusahan ng tuluyan. Pero, hahayaan kitang makita gamit ang sarili mong mga mata kung paano ka at si Lin Xiao babagsak sa impyernong siya mismo ang humukay. Anong nangyayari? Tara, tignan natin. Ano na bang nangyayari kay Madam? Ate, bakit ang tagal mo? Inapi ka na naman ba ng masamang babaeng iyon? Ipaghihiganti ka ni Luoer. Naku, bakit basang-basa ang mga damit mo? Baka magkasakit ka niyan. Malamig ba? Yahweh, mainam ang pampaswerteng ito. Pwedeng pantaboy ng malas. Bakit bibili ng pampaswerte? Napakapangit niyan. Matapos tapusin si Lin Xueran, dapat ay pinahirapan pa siya ng husto. Pero tumanggi ka, at humanap ka lang ng mapaglilibingan sa kanya. Kung nagawa nating puksain siyang tuluyan, tignan ko lang kung mahanap pa tayo ng kaluluwa niya. Oo. Kasalanan nito ni Ina dahil hindi ako nag-isip ng mabuti. Nabalitaan niyo na ba? Naghahanda na ang emperador para sa kasal ni na ika-9 na prinsipe at Jiang Miaoyi. Maraming parangalang ibinaba mula sa palasyo. Pagdating naman kay Miss Jiang, napakabuti niyang tao. Ginamit pa niya ang mga parangal na iyon para magbukas ng 11 ampunan
Para sa mga ulila, araw-araw ay nagpapakain siya at libreng nagpapagamot sa ating mga mamamayan. Hindi lang iyon, si Miss Jiang ay pupunta bukas sa Templong Jing'an para sa mga nasalanta ng baha sa Ilog Dilaw kamakailan para ipagdasal sila. Hay, karapat-dapat nga siyang maging susunod na prinsesa ng korona. Sabihin nyo, paano nagustuhan ni ika-9 na prinsipe noon ang masamang babaeng si Lin Xiao? Mabuti na lang at nalaman agad. Siya, hindi siya nararapat sa pamilya ng hari. Tama ka riyan? Oo nga, sang-ayon ako. Yao Er, Ang Templong Jing'an. Isa iyang banal at payapang lugar. Isang lugar para sa mga nagpapakitang tao. Yao Er, anong balak mong gawin? Natural na mananalangin sa may kapal para iligtas ako sa paghihirap na ito. At ang masamang taong iyan, ang mapagmataas na si Jiang Miaoyi, ay ilulubog ko sa dusa. Brother Wu Hui, ano ang ipinanalangin mo kanina? Ipinanalangin ko kay Buddha na sana ay matupad ang lahat ng iyong mga hiling. Paano kung ang hiling ko ay hindi mabuti? Kahit hindi ito mabuti, sigurado akong may malalim kang dahilan. Ang mahal na prinsipe at si Miss Jiang ay talagang nakatadhana para sa isa't isa. Bagay na bagay talaga sila. Napakaguwapo at napakatalino ng mahal na prinsipe, at si Miss Jiang naman ay isang huwarang babae. Kapag magkasama silang dalawa, para silang mga tauhan sa isang napakagandang kwento. Alis na tayo, tara na. Walang hiya ka. Kung ano ang hindi mapapasa akin, ay hinding-hindi rin mapupunta sa iyo. Xueran, may masama ba sa pakiramdam mo? Siguro ay dahil medyo matagal akong lumuhod kanina, kaya parang masama ang pakiramdam ko. Brother Wu Hui, mauna na po akong magpahinga sa aking kwarto. Master, darating ba ang masamang babaeng iyon? Dahil sa gamot na binigay niya, siguradong darating siya. Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Huwag mong sirain ang plano ng ate mo. Ang galing naman umarte ni ate.
May sunog. Bilisan nyo, patayin ang apoy. Tara, May sunog, may sunog. Wow. Bakit ang laki ng apoy na iyan? Loer. Bantayan mo ang ate mo. Magliligtas lang ako ng tao. Babalik din ako agad. Aray? Nako. Isang grupo ng mga hangal. Walang hiya ka. Akala mo ba sa pagkain mo lang ako naglagay ng lason? Pati ang iniinuman mo, matagal ko nang pinalitan. Nagdadasal ka pa talaga. Jiang Miaoyi, tingnan natin kung paano ka pa ililigtas ng iyong pinaniniwalaan. Yawer, bakit hindi na lang natin siya tapusin? Para wala nang maging problema pa. Nay, may natapos ka na ngang isa. Bakit ang duwag mo pa rin? Huwag kang mag-alala. Masyadong tago ang kuwebang ito. Walang makakaalam nito. Pagkatapos ng lahat ng hirap ko para mahuli ang babaeng ito, sa tingin mo ba ay hahayaan ko lang na basta na lang siyang mawala? Jiang Miaoyi, gising ka na? Ito ang hukay ng mga ahas na inihanda ko para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Gagamit ako ng pinakamabisang gamot para manatili kang buhay. Hanggat hindi ka pa nadudurog ng husto sa kagat ng mga ahas, hinding-hindi kita hahayaang mawala. Lin Xiao, nababaliw ka na. Pagbabayarin ka ni Jiang Wuhui sa ginagawa mo. Sa oras na makarating siya rito, kalansay ka na lang. Kung hindi lang ang tugtog ng iyong kudyapi ang makilala niya, kundi pati na rin ang iyong mga buto, edi siguradong hangang-hanga ako sa madrama ninyong pag-iibigan. Inagaw mo sa akin si Jiang Wuhui at sinira mo ang dangal ko. Sa tingin mo ba ay palalampasin ko ito? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ng langit? Sa akin ka dapat magmakaawa. Bitiwan mo ako. Kapag ang mga ahas ay isa-isang pumaloob sa butas ng iyong mga damit at dahan-dahang ninatngat ang iyong mga buto, tingnan lang natin kung paano ka iiyak at hihingi ng tulong. Pakawalan mo ako. Bumaba ka? Dali, bumaba ka na. Masyadong mapanganib iyan. Kapatid, Ginang Lin, ang mga peklat na iyan sa katawan ng anak nyo ay tila hindi na kailanman gagaling. Hindi maaari. Hinding-hindi yan mangyayari. Siya si Lin Xueran. Hindi pa siya nawawala. Paano nangyari iyon? Inay, wala na ang pangit na babaeng iyon. Mismo nating dalawang nakita noong pilit siyang tapusin. At ibinaon niyo pa siya. Nakalimutan niyo na ba? Tinangka niyo na akong tapusin noon? Ngayon ba ay uulitin niyo na naman ito? Siya nga iyan. Kahit pa ikaw si Lin Xueran, anong magagawa mo? Kung nagawa kong tapusin ka noon, kaya rin kitang tapusin sa pangalawang pagkakataon. Nararapat lamang mawala si Lin Xueran. Lalo na si Jiang Miaoyi, dapat siyang magbayad.
Kahit sinong humarang sa harap ko, lahat kayo ay magbabayad. Miaoy. Ayos na ang lahat, Xueran. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Ayos ka lang ba, anak? Ikaladkad ang masamang babaeng iyan palabas at parusahan siya ng matindi. Ako ang gumawa ng lahat. Siyam na prinsipe. Walang kinalaman si Yawer dito. Kahit ganito na ang nangyayari, gusto mo pa rin siyang protektahan. Mismo akong nakakita na itinulak ni Lin Xiao si Xueran sa hukay na puno ng mga ahas. Akala mo ba ay bata akong madaling mauto para maniwala sa iyong mga kasinungalingan? Ako iyon, hindi si Yao Air. Ginamit ko ang pera ko para bilhin ang mga ahas. At ako rin ang kumuha sa kaniya. Walang kinalaman si Yao Air dito. Gusto mo bang akuin ang kasalanan niya? Alam mo ba kung gaano kabigat ang kaniyang kasalanan? Anuman ang pagkakamaling nagawa niya, anak ko pa rin siya. Lahat ng pagkakamaling ito ay kasalanan ko bilang ina. Handa kong akuin ang kaniyang parusa. Kamatayan ng hatol sa kaniyang kasalanan. Kung gusto mong humalili sa kaniya at tumalon sa hukay ng mga ahas na ito, handa ka ba? Handa akong pagbayaran ang mga kasalanan ng aking anak. Yao Air, kailangan mong maging mabuti kapag wala na ang iyong ina. Kung nagkasala man, ang batas ang bahalang magparusa sa kanila. Hindi kailanman magiging uri ang mahal na hari ng taong umaabuso sa sariling kapangyarihan. Paano mo nagawang muli para lang sa walang hiyang si Lin Xueran na iyan? Ay basta-basta mo na lang akong parurusahan? Yao Air, Kapag naglakas loob ka pang siraan si Xueran kahit isang salita, ay talagang gagawan kita ng matinding parusa. Mga tauhan, dalhin silang dalawa sa piitan. Ngayong araw din, ako mismo ang magsisiyasat sa kanila. Ayoko po. Huwag. Ang lugar na iyon ay isang nakakatakot na impyernong wala nang balikan. Ayokong pumunta roon, ayoko. Yao Air, makinig ka sa nanay. Lahat ng ito ay gawa ko. Hindi ko hahayaang parusahan kanila. Makinig sa'yo, pakikinggan ko ang alin. Kung sumunod ka lang sana sa akin noon, naubusin na ng tuluyan si Lin Xueran. Magbabalik pa ba siya ngayon? Dapat ay tinapos mo na siya noon pa. Hindi mo na sana siya hinayaang mabuhay para harangan ang dinadaanan ko. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Bakit hindi ikaw ang nahulog para sa akin? Bakit hindi na lang ikaw ang nawala para sa akin? Yao Air, Nay, Inay, Ginanglin, sa buong buhay mo ay magkakaroon ka ng dalawang anak na babae. Ang isa ay biniyayaan ng swerte, samantalang ang isa naman ay isinilang na malas at tiyak na magdadala ng maraming gulo. sira na ang reputasyon ni Lin Xiao. Wala na siyang pag-asang makasal sa pamilya ng hari. Hanggang ngayon ba ay sigurado ka pa rin na ako ang malas sa ating dalawa at siya ang biniyayaan ng swerte? Paano kung ako, na mismong ikaw ang nag-utos na tapusin, ay ang siyang dapat pakasal kay Ika-siyam na prinsipe? At maging prinsesa? hindi. Imposible ito. Isinilang mo ako at pinalaki, kaya hindi kita tatapusin. Pero hahayaan kitang panoorin kung paano kayo ni Lin Xiao ay babagsak sa sarili ninyong impyernong ginawa.
Mabuti naman at wala na siya, buti nga. Siya ang gumawa niyan. Wala akong kinalaman diyan. Ang linsweran na iyan, ginamit lang niya ang pagkatao ni Jiang Miaoyi. Brother Wu Hui, ikaw ang susunod na pinuno. Nagawa niya ang isang malaking kasalanan sa paglinlang sa iyo. Tapusin niyo siya, pagbayarin niyo siya. Ilayo siya rito. Tama. Ilayo niyo siya, kaladkarin niyo siya. Parusahan siya ng malupit. Tingnan natin kung paano pa siya magiging ang susunod na asawa ng prinsipe. Bakit niyo ako hinuhuli? Hulihin niyo siya. Ipasok siya sa Bureau of Punishment. Buksan, parurusahan na siya. Hindi ako iyon. Hindi ako hindi. Siya ang may kasalanan. Hindi ako. Hindi ako. Sir! Wala na siyang malay, wala na siya. Ipapaalam ko ang kanyang mga ginawang kasalanan sa buong mundo. Pero dahil siya ang nagluwal at nagpalaki sa iyo, hahayaan ko siyang maihimlay ng maayos. Sige po. Noong nanalangin tayo sa templo, napansin ko nang may itinatago ka sa akin. Sa susunod, huwag mo nang uulitin ang ganoong pagkakamali. Baka dahil sa matagal na pagluhod kanina, parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Brother Wu Hui, mauna na po akong bumalik sa silid para magpahinga. Eksweran, mukhang may itinatago ka sa akin. Jingan. Mahal na hari, magpadala ka ng mga taong magbabantay kay Shweran? Hindi siya dapat mapahamak kahit kaunti. Masusunod po. Kasalanan ito ni tatay. Nauto ako ng masamang babaeng iyon sa kaniyang patibong. Kaya naiwan kayo ni Luo na mag-isa. Si Luo erang may kasalanan, hindi niya naprotektahan ng maayos si ate. Dahil niligtas mo naman ang ate ko, ibibigay ko na siya sa'yo. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Dahil kapag lumaki na ako, hindi kita patatawarin. Kahit maging hari ka pa, pananagutin pa rin kita. Lin Xiao, ang mga atraso nating dalawa, oras na para tapusin at bayaran ang lahat. Napakalakas ng loob mo. Ako ang magiging asawa ng Prinsipe Coronado. Paano mo nakuha ang loob na pakainin ako ng pagkaing ayaw kahit ng mga aso? Pwe? Ikaw? Magiging asawa ng Prinsipe Coronado? Mangarap ka ng gising. Linshweran, wala kang hiya. Napakasama mo. Brother Wuhu ay parating na para pakasalan ako. Kapag kinawawan niyo ako, sisiguraduhin ko na sa oras na dumating siya ay ipapatapos niya kayong lahat, lalo na ikaw, na mukhang aswang. Anong karapatan mong tumayo sa harap ko? Lin Xiao, sasabihin ko sa iyo, ang nag-iisang taong may paki sa iyo sa mundo ay wala na. At ang nagtapos sa kaniya ay ikaw mismo. Hindi totoo iyan. Kahit maging asawa ka pa ng prinsipe, may mag-aalala pa ba sa iyo? Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Napagdesisyonan na ni Jiang Wuhui na parusahan ka sa harap ng madla, pero nakiusap ako na baguhin niya ang kaniyang utos. Lin Xueran, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang magiging ganyan kabait sa akin. Siyempre, hindi ako magiging mabait sa iyo. Kung papabayaan lang kitang matapos agad ang buhay, masyadong madali iyon para sa iyo. Sisiguraduhin kong bawat araw ng iyong buhay ay magiging isang impyerno.
Gamitin mo ang buong buhay mo para pagbayaran ang lahat ng kasalanan mo. Ngayong wala na ang proteksyon ni Pamilya Zhao, sana sa mga susunod na araw ay makayanan mo ang parusa. Ikaw lumayas ka. Lumayas ka. Ayaw ko nang makita ang mukha mo. Dapat ay wala ka na. Lahat ng ito ay peke. Wala ka na dapat. Lumayas ka. Huwag. Alis. Bitiwan mo ako. Bilis, maglakad na kayo ng mabilis. Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Ako ang magiging asawa ng susunod na hari. Basta't huwag niyo akong sasaktan. Bibigyan ko kayo ng maraming dolyar. Kamalasan naman, asawa ng susunod na hari ka pa riyan. Huwag na pong manakit. Tumayo ka na agad. Huwag niyo na kaming saktan. Uy, nabalitaan mo na ba? Ang binibining si Lin Sueran ay nagpadala ng doktor na sasama sa atin upang bigyang lunas ang Lin Xiao na ito kahit kailan. Hindi naman mahalaga ang mga galos na iyan, basta't mapanatili siyang humihinga. Dapat lang sa kanya iyan. Naglakas loob pa siyang tapusin ang buhay ng sarili niyang ina. Para sa akin, dapat lang naparusahan siya hanggang sa mawala na siya. Tama? Huwag niyo na po akong saktan. Ang ikasiyam na anak ng emperador na si Jiang Wuhui na biniyayaan ng katalinuhan at may matuwid na paninindigan, may busilak na puso, paggalang at kababaang loob at may malawak na pangunawa. Ngayon ay iginagawad sa kaniya ang dangal upang hirangin bilang bagong prinsipe na mamumuno sa palasyo ng silangan upang pagtibayin ang pundasyon ng ating lahi at pag-isahin ang puso ng buong bayan. Ito ang utos ng hari. Salamat po, Ama. Mahal na hari, ngayong itinalaga na si Wu Hui bilang prinsipe, ang usapin tungkol sa kaniyang kasal ay dapat na nating simulan. Pinag-isipan ko na iyan, ngunit pakiramdam ko ay masyadong mabilis ang kasal na ito. Bagamat ako, si Bansa ng Li, ay hindi tumitingin sa katayuan sa buhay, ngunit ang pamilya Lin na iyon ay nagmula sa pamilya ni na Pamilya Zhao at ng Lin Xiao na iyon. Sino ang makapagsasabi kung si Lin Sueran ay may masamaring balak? Ngunit si Wu Hui ay tapat at lubos ang pagmamahal sa babaeng iyon. Bukod dito, sa panig ng taumbayan, marami siyang itinayong kawanggawa at napakaganda ng kaniyang reputasyon. Bakit hindi po kayo, mahal na hari, magpadala ng tao para subukan siya? Kung mayroon mang hindi maganda sa kaniya, maaari pa tayong gumawa ng panibagong plano. Susunod ako sa iyong payo, aking reyna. Exufu. Nandito po ako. Ano po ang inyong ipag-uutos, mahal na hari? Inaatasan kitang magpanggap na pulubi at subukan ang babaeng iyon mula sa pamilya Lin upang malaman natin kung talagang kasing buti siya ng sinasabi nila. Masusunod po. Magulo ang pananamit at hindi maayos ang anyo. Paano ka magiging karapat-dapat bilang prinsesa ng korona? Maawa na po kayo sa akin. Ako po ay 3 araw nang hindi kumakain ng sapat. Pakiusap po, maawa kayo. Balatuhan niyo naman po ako ng kahit ilang barya lang. Wala kaming pera ng kapatid ko. Sa? Pero mayroon pa ako ritong kalahating tinapay. Ito oh, sa'yo na to. Sandali lang. Sinasabi mo na 3 araw ka nang hindi kumakain ng sapat? Hindi lang po basta hindi sapat ang pagkain. Namamalimos na po ako sa kalsada sa loob na ng kalahating buwan. Kung gayon, sa kalahating buwang iyon, paano ka nabuhay? Ako po. Mga tira-tirang pagkain po ang kinakain ko at natutulog po ako sa ilalim ng mga tulay. Sa ilalim ng tulay? Ngayon ang panahon ng baha, malubha ang pag-apaw ng tubig sa lahat ng lugar. Saang ilalim ng tulay ka pa makakatulog?
Tama, kami ng ate ko ay kakarescue lang ng isang taong nalulunod. Ang tubig sa ilog ay halos kasing taas na ng tulay. Wala nang bakanting silong sa ilalim para tulugan. Isa ka palang manloloko. Hay nako, wala ka na talagang konsensya. Ang bata-bata mo pa, binibini, pero bakit ang bilis mong maging manhid sa damdamin? Hindi mo na nga tinutulungan ang isang kawawang tulad ko. Ikaw pa itong may ganang bumaliktad at sabihing manloloko ako. Hindi ba ito ang mapapangasawa ng mahal na prinsipe? Bakit pati pulubi sa kalsada ay pinapatulan niya? Oo nga. Sabi nila ay maganda ang kanyang loob. Baka kagaya lang din siya ni Lin Xiao? Napanlabas lang ang ganda. Oo nga, bakit mo inaapi ang isang pulubi? Sige. Ayaw ko sana ng gulo, pero dahil ang kulit mo at ayaw mo akong tantanan, ay magpapaliwanag na ako. Kahit madumi ang mukha mo, ang leeg mo naman ay walang dumi. Kahit ang mga kuko mo ay malinis din, sinong maniniwalang isa kang pulubi? Tama, mas malinis pa kaysa sa akin. Oo nga, may punto siya. Pumunta lang ako sa ilog para maglinis ng mabuti. Talaga? Kung ganoon? Iyang sapatos ng opisyal sa mga paa mo, saan mo iyan nakuha? Oo nga, no. Ang pagnanakaw ng gamit ng gobyerno ay may katapat na parusa sa kulungan. Kung ayaw mong dalhin kita sa mga autoridad, umalis ka na agad sa harapan ko. Ikaw. Layas na bilis. Peke lang pala siyang pulubi. Muntik na akong maloko roon. Napakatalino mo talaga, binibining Zweran. Deserbadong maging asawa ng mahal na prinsipe. Tama po, totoo iyon. Oo nga po, tumakbo na ang pulubi. Mabilis, lumayas ka na. Nagbibigay-pugay po ako sa inyo, mahal na hari. Bilisan mo at magsalita ka. Tungkol kay Lin Sweran, ano ang naging reaksyon niya? Nagpanggap po akong pulubi, pero si Miss Lin ay hindi man lang nagbigay ng kahit anong pera at sinabi pa niya sa akin na peke akong pulubi. Sa kanya ako pinaalis. Kung gayon, paano niya iyon nalaman? Pagkatapos po ay, mahal na hari, mahal na reyna. Ganyan po ang buong nangyari. Tunay siyang isang kawili-wiling babae. Ha. Ngayong nalalapit na, ang taunang pagtitipon ng mga bihasa sa Kudyapi. Itong si Lin Sweran ay magaling sa Kudyapi. Tiyak na pupunta siya para lumahok. Sabi nga nila, ang musika ay refleksyon ng pagkatao. Ang husay sa pagtugtog ay nagpapakita rin ng kaniyang karakter. Bakit hindi po kayo mag-utos, mahal na hari, na ang pagtitipon ng mga bihasa sa Kudyapi ay ganapin dito sa loob ng palasyo? Nang sa gayon ay marinig natin kung gaano siya kahusay tumugtog. Kung ganoon, napakagandang ideya niyan. Tingin kayo, mga paru-paro.
Sa utos ng langit, ito ang dekreto ng hari. Si Lin Sueran, na anak ni Ministrong Lin, dahil sa kaniyang napakahusay na pagtugtog na nagpakilos maging sa kalangitan, ay pinararangalan bilang unang musikero ng bansa ng Li. Ito ang utos ng hari. Tinatanggap ko po ang inyong dekreto. Humihingi po ako ng paumanhin sa mga naging pagkukulang ng Miss Lin sa inyo. Sana ay patawarin niyo ako. Sobra po ang inyong sinasabi, Eunuch Shu. Sueran, naaalala mo pa ba ang ating unang pangako? Siyempre naman po. Alam mo ba, nagpalit na ang unang musikero ng ating bansa ng Li at ito na ngayon ay si Lin Sueran. Balita ko ay itong si Binibining Lin ay nakatakda ng ikasal sa prinsipe sa mga susunod na araw. Ang hari mismo ang nagtakda ng kasal. Walang hiya ka. Walang hiya. Bakit siya ang naging asawa ng prinsipe? Bakit? Hoy, ikaw na baliw na babae, ano na naman ang ibinubulong mo riyan? Huwag kang hihinto. Bilisan mo. Bakit siya ang naging asawa ng prinsipe? Bakit siya? Ito ang aking agimat. Ibibigay ko ito sa'yo. Dahil sa agimat na ito at sa himig na iyon, hinding-hindi ako magkakamali. Sige, mag-pinky swear tayo. Pangako yan. Pangako,